Marami ang natuligsa sa malawakang atake ng ating bida sapagkat umabot ito at tumama sa buong hukbo ng mga general, halos kalahati sa kanila ay nalipol at bumagsak, ngunit sa kabila ng kaguluhan at lagim ang ating bida ay matikas pa ring nakatayo, parang isang haligi na hindi kayang yumanig ng anumang puwersa. Nakatitig pa rin si Hanju sa hanay ng mga Heavenly General, matatag at walang bahid ng pangamba, samantala napabulala si Miss Youngshen. Hindi man lang natin mahawakan kahit isang pahiwatig ng aftershock mula sa banggaan ng dalawang Taoist deity sa labanan. Saad pa ng tatlong siraulo ang pagitan ng immortal at mortal ay parang ulap at putik pagpatay ng Diyos na walang kamatayan. Wala pa akong narinig kahit kailan na may isang magsasaka na lumulo ng isang immortal. Huwag mong sabihin na isa siyang banished immortal na pailing pa ang isa. Hindi na nakapagtataka kung bakit patuloy na umuunlad ang mga tao kung mayroon silang ganitong uri ng walang kamatayang ninuno na nagbabantay sa mortal na mundo. Sino pa ang makakatalo sa kanila? Sambit pa ng dalawang nilalang, wala bang kahit isang tala ng sinumang sumipsip ng isang dalubhasa mula sa ating mga cultivators manor na pakunot noo ang isa malaking elder. Sa palagay ko ang taong ito ang tinutukoy ng maliit na G, ang kapwa Taoist na palaging pinagmumulan ng paggulo ng maliit na G. Agad namang nagliwanag ang mga mata ng isa pa. Tama, ang ganda, napakaganda sa pagkakaroon ng maliit na G bilang tulay. Hanggat hindi umaalis ang dakilang magsasakang ito, ang ating makalangit na walang kamatayang manor ay tiyak na hindi matitinag sa loob ng 10,000 taon. Nakatalikod pa rin ang ating bida na si Hanzo, matikas at hindi natinag habang pinagmamasdan niya mula sa itaas ang lahat ng nagaganap sa ibaba. Ang kanyang katahimikan ay tila mas nakakatakot kaysa sa mismong mga kaganapan na parabang bawat kilos ay kanya nang inaasahan. Gayunpaman, lalo lamang nayayanig ang mga Heavenly General sa kanilang desperadong hanggaring makaganti sa ating bida. Ang ilan sa kanila ay napasigaw, ipinagtataka kung paanong ang isang mortal ay nagdala ng ganitong uri ng kaganapan. Nakakabighani, ang mga mortal ay talagang napaka-interesante. Bulalas nila lalo na ngayong sa pagitan ng langit at lupa yayanig ang balanse ng kapangyarihan, samantala mula sa lupa ay ramdam ng mga mortal ang pagdating ng dambuhalang elepante. Ang bigat ng bawat yapak nito ay nagpaalab sa kanilang takot at panginginig, para bang mismong mundo ay yayanig sa presensya nito. Nagbago na rin ang mga mata ni Hanjo, ngayon naging kulay itim, tanda ng kanyang matinding kaseryosohan. Mula sa itaas nagtanong ang higanteng elepante, sino ang iyong master mortal? Kung sasabihin mo baka kaawaan pa kita at bigyan ng dalawang pagkakataong mabuhay. Ngunit walang naging tugon ng ating bida, tahimik lamang siyang nakatanaw, hindi sumasagot sapagkat wala naman talaga siyang kinikilalang master. Ang katahimikan niyang iyon ay tila mas mabigat pa kaysa sa anumang salita, kaya taimtim na lang niyang pinagmasdan ang dambuhalang nilalang sa kanyang harapan. Naging seryoso tuloy ang mga siraulo. Sabay-sabay silang nagsambit, napaka-arogante talaga ng isang ito kahit nasa bingit na ng pagkalipol. Maging ang higanteng elepante ay napailing at nagsabi rin, walang silbi ang iyong tapang mortal. Kahit nasa gitna ka na ng kagipitan, pinili mo pa ring magyabang, kaya pala naninirahan ka sa mundo ng mga mortal, hindi para mamuno kundi para magtago. Sa kabilang banda nag-uusap-usap ang mga Heavenly Variable Grand Unity Heaven, paanong may katulad nito sa mortal na mundo? Bulalas ng isa, kahit nasa ilalim ng makalangit na batas at paghihigpit na gawa pa rin ng mortal na mundo na lumikha ng isang nilalang na may ganitong antas ng paglilinang, dagdag pa ng isa. May isa pang napabulalas, huwag mong sabihing taglay niya ang isang makalangit na batong daw. At sa huli isang malamig na tinig ang sumingit, sinasabing namatay si Heavenly General Yangsan sa kanyang mga kamay. Sa tingin ko karapat-dapat naman. Ngunit anuman ang mangyari, para sa Heavenly Court siya ay maituturing na pambihirang talento. Isipin ninyo, isang nilalang mula lamang sa mortal na mundo, ngunit nagawang umangat hanggang sa puntong kayang yumanig ng buong hukbo ng mga makalangit na nilalang sa ilalim ng ating pamamahala at mahigpit na batas ng langit. Imposibleng may mortal na makatawid ng ganoong hangganan, at gayon pa man naririto siya buhay at nakatayo sa ating harapan. Subalit ang higit na nakakabahala, hindi ko pa rin siya ma-divine, para bang ang kanyang kapalaran ay nakabalot sa isang banal na kayamanang kayang hamarang maging sa karmic deduction. Ang ganitong uri ng pag-iingat ay para lamang sa mga sinaunang nilalang o sa mga nilalang na itinakda ng langit mismo.
Nakaupo pa rin sa kanyang gintong trono ang Heavenly Emperor, malamig na nakatingin mula sa kaitaasan. Sa kanyang mga mata malinaw ang bigat ng awtoridad na bumabalot sa buong Heavenly Court, ngunit sa ibaba sa gitna ng liwanag at alikabok ng pagkawasak, nakatayo ang ating bida, matikas, walang bakas ng pangamba. Mataas niyang iniangat ang kanyang kamay, itinutok ang gitnang daliri patungo mismo sa emperador at sa buong hukbo ng langit. Isang simpleng kilos ngunit nagbigay ng matinding dagok sa dignidad ng korte. Ito ay hindi lamang kawalan ng respeto kundi malinaw na pahayag wala siyang kinatatakutang nilalang kahit pa ang mismong Heavenly Court ang kanyang kaharap. Napakomento tuloy ang mga mortal na saksi sa ginagawa ng ating bida. Ang ilan ay napabulalas Diyos na immortal. Sabay pumatay ng mga walang kamatayan, ang iba na may nanginginig na nagtanon, huwag mong sabihin hahanapin niya ang hustisya para sa atin. Ang bulong-bulungan ay lumakas, mistulang alon na kumakalat sa buong lupa. Pagpatay ng Diyos, sigaw ng ilan, halos hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Para sa kanila ang lakas ng isang immortal ay wala ng kapantay, isang antas na dapat ay hindi maaabot ng isang mortal. Ngunit ngayong malinaw nilang nakikita ang kapangyarihan ng ating bida na buo ang paniniwala, tiyak na magagawa niyang hikayatin ang makalangit na mga tropa na umatras. Ang mga disipulo ng ating bida ay nagtaka kung bakit ito nananatiling tahimik, ngunit nang makita nilang nakataas ang kanyang gitnang daliri direkta laban sa makalangit na hukuman, hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang ilan ay halos mawala ng ulirat sa sobrang pagkabigla, habang ang kanilang mga nakatataas na pinuno ay hindi malaman kung matatakot ba sila o mamamangha. Sa kabila ng kawalan ng respeto, dama nila ang kakaibang karisma at lakas na tila yumayanig sa mismong pundasyon ng kalangitan. Pero hindi na nagulat si Taba dahil alam niya na ganoon talaga ang ugali ng kanilang bida, palaban, matigas at walang inuurungan kahit ang langit mismo. Kaya naman pala nanahimik ang ating bida, dahil inihahanda niya ang kanyang mapangwasak na atake, ang tinatawag na Heaven Earth Mystic Yellow World Piercing Sword Finger. Bigla itong nagliwanag ng napakalakas at sa isang iglap na hati ang buong hukbo ng mga general. Halos lahat ay nalipol at nabura sa kapangyarihan ng kanyang daliri. Mabilis na nag-utos ang isang general na maghanay ang lahat ng kanilang hukbo upang makabuo ng isang matibay na depensa laban sa ating bida. Agad namang kumilos ang mga general, bumuo ng makalangit na formation na kumikislap ng liwanag, umaasang mapipigilan nito ang paparating na mapangwasak na kapangyarihan. Ngunit huli na ang lahat, hindi na umabot ang kanilang ginawang depensa dahil sinalubong sila ng isang makapangyarihang mystic na enerhiya. Sa isang iglap nagunaw ang kanilang laman at ang buong hukbo ay nauwi na lamang sa mga nagkalansingang kalansay. Ang atake na pinakawalan ng ating bida ay dumiretso patungo sa dambuhalang elepante, subalit imbes ang Kolanzi na natili itong nakatayo buong tikas na sinalubong ang rumaragasang enerhiya, waribang hinahamon mismo ang kapangyarihan ng ating bida. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng tuluyang tumama ang atake ng ating bida sa ulo ng dambuhalang elepante. Sa tindi ng impact, napaatras ito ng bahagya, yumanig ang paligid at umalingaw-ngaw ang dagendong ng kanilang banggaan. Naging seryoso ang ating bida nang matuklasan niyang ang dambuhalang elepante ay may physic body, isang katawang hirap tablan ng karaniwang atake. Kaya't kinakailangan niya ng mesensi ng plano upang mabutas ang depensa nito. Kaya ang pinakawalang atake ng ating bida ay tumalbog lamang sa katawan ng dambuhalang elepante at sa halip ay lumihis sa ibang direksyon, nagdulot ng pagkawasak sa paligid. Lumitaw ang pagkabigla sa mga kakampi ng ating bida, nanlalaki ang kanilang mga mata nang masaksihan ang tila milagro. Ang dambuhalang elepante ay nakaligtas mismo sa nakamamatay na atake. Nang tamaan ng Mystic Heaven Finger ng ating bida ang tainga ng dambuhalang elepante, yumanig ang buong kalangitan sa lakas ng impact. Napatigil ang lahat nang makita nilang dumaloy ang dugo mula sa napakatibay na katawan ng halimaw. Mariing napasigaw ang elepante, ang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ang mortal na ito parang usbong ng isang bagong emperador sa bigat ng sugat. Lumuhad ito, at unti-unting bumagsak na parang bundok na gumuho, nagpaalimbukay ng alikabok sa lupa. Mula sa dambuhalang katawan, lumabas ang maliit na bersyon nito, nakatungo at unang tumama ang ulo sa lupa, tila tanda ng pagsuko o pagkilala. Napausal ito sa malalim na tinig,
Dapat kunin natin siya, siya ang itinakdang bagong hari. Nagimbal ang mga Heavenly General sa pagbagsak ng dambuhalang elepante, hindi sila makapaniwala na nagawa yun ng ating bida. Ang ilan ay nanginginig, ang iba'y napaluhod sa takot. Huwag mo kaming dakmain, huwag mo kaming gawing sakripisyo, sigaw nila. Habang ang kanilang dating dangal ay nagmistulang abo sa harap ng isang mortal. Ngunit hindi nakinig ang dambuhalang elepante, dinakma nito ang mga nagmamakaawang general at walang awa silang ibinato sa sariling hanay. Ang ilan ay agad naduraj habang ang iba na may nagsitakbuhan desperadong iligtas ang natitira nilang buhay. Walang kasiguraduhan kung ano ang iniisip ng dambuhalang elepante, ngunit malinaw ang ginawa nito. Dinakma niya ang sariling kakampi, inihampas sa lupa at ginamit bilang harang upang huwag makatakas ang ating bida sa pagbato. Ang ibang nilalang ay natuwa, dahil sa wakas makakalapit na sila upang tagpasin ang leeg ng ating bida. Naghanda na rin ang ating bida, dahil hindi na pala niya kailangang umakyat upang sugurin ang mga siraulo. Kusa na silang lumalapit sa kanya. Sa mga mata ng lahat tila nagbibiro lamang ang dambuhalang elepante, ngunit sa likod ng biro ay bumabalot ang nakamamatay na lakas na handang pumatay anumang oras. Pinalabas na rin ng ating bida ang kanyang Primordial Judgment Sword. Sa isang iglap umalangaw ang kalangitan at dumilim ang paligid, tila buong mundo'y nakasaksi sa pagsilang ng panibagong kapangyarihan. Ang matalim na liwanag mula sa espada ay pamunit sa dilim, hudyat ng isa na namang pagyanig ng kanyang walang kapantay na lakas. Sumugod na rin ang ating bida, mahigpit na hawak ang kanyang Heavenly Judgment Sword at bawat hakbang niya yumanig ang lupa na para bang may kasamang kulog. Mula naman sa kabilang partido sabay-sabay ding sumugod ang mga kalaban, umaalingaw ang kanilang yabang at sigaw. Ipinagmamalaki na gagawin nila ang lahat upang mapaluhod at masupol ang ating bida. Sa gitna ng banggaan ng dalawang puwersa, nagningning ang espada ng ating bida na para bang mismong langit ang humusga. May paang naglalakad habang binabalutan ito ng maruming dugo. Ang bawat hakbang paa ay mas lalong damadami ang dugong naapakan nito. Kalaunan ang inapakan sa paaikan ng mga dugo, kaya nagpapatunay ito ng isang malaking pagkakamali ng mga general ay sugurin ng ating bida. Ang pagdanak ng dugo ng mga immortal ay tila pag-iyak ng langit. Bawat patak ay parang kulog na bumabalot sa buong kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na tinig ang umalingaw mula sa isang nilalang na may hawak na dalawang espada. Sa isang iglap kumislap ang mga talam na waring hinubog mula sa liwanag at dilim. Isang iglap lang, ngunit sapat upang maputol ang mga immortal sa 4 na piraso ang kanilang mga katawan na hati sa dalawa, habang ang kanilang mga kaluluwa ay tinatangay ng malamig na hangin ng kapahamakan. Lahat ng pagpaslang ay nasaksihan mismo ng mga disipulo, at sa kanilang mga matay malinaw ang pagkabigla at pagkahanga. Hindi sila makapaniwala. Ganito na ba talaga kalakas ang kanilang guro? Ang dating mortal na sinusubaybayan nila ay ngayon tila isang Diyos ng digmaan na walang sinumang makakahadlang. Mula naman sa likuran, dahan-dahan na rin naglalakad si Lady Shu Zuan. Habang nakatitig si Lady Shu Zuan sa kasalukuyang anyo ng ating bida, hindi niya maiwasang balikan ng isang alaala noon nung hindi pa kalakasan ng ating bida. Siya at ang iba pang kasamahan ay nag-alok na magpunta sa Death Valley upang mag-imbestiga, ngunit ang ating bida noon ay natatakot pang lumabas. Kulang pa sa lakas, kulang pa sa tiwala sa sarili. Sino nga ba ang matinong pupunta sa isang lugar na kilala sa kapahamakan at kamatayan? Baka spy siya saad ng isa, ngunit agad itong tinutulan ng kasama. Hindi siya mukhang isa. Sa tingin ko maingat lang ang maliit na Han Jr. Ate, hayaan mo siyang manatili. Paano kung sa hinaharap makamit niya ang magagandang bagay? Ngunit nang marinig yun, nagngit-ngit si Lady Shu Zuan. Alam niyang bagamat mahina pa noon ang ating bida, may apoy na sa kanyang mga mata, isang tiyak na tanda ng hindi pangkaraniwang kapalaran. Mariin niyang saad, kung wala kayong tiwala, ako mismo ang mananagot sa kanya. Sa kasalukuyang yugto, halos ma-wipe out na ang lahat ng kalaban ng ating bida ay nabalutan ng maruming dugo ng mga immortal, at bawat patak nito'y nagiging saksi sa kanyang walang hanggang pakikibaka. Ang isang hindi sinasadyang pagpili, ang desisyong tinahak niya noon bilang isang simpleng mortal, ay ngayon halos nagbago sa buong Jade Pure Sect, at higit pa ginugulo nito ang mismong kapalaran ng buong mundo.
Agarang nagpasalamat si Lady Shu Zuan sapagkat kung hindi siya nakinig sa payo ng ating bida malamang ay naubos na silang lahat sa laban gaya ng kasabihan ang kapalaran ay palaging hindi mahuhulaan ngunit sa pagkakataong ito ang kanilang buhay ay nakasalalay sa isang desisyong tila itinakda ng langit. Pagkatapos ng lahat, agad nang nagyabang ang ating bida itinataas ang ulo at ipinapakita sa lahat na kahit gaano pa karami ang kanilang bilang walang silbi ang lahat sa harap niya tinawag pa niyang matatabang siraulo ang kanyang mga kalaban, dahilan upang manginig at pagpawisan ang mga ito sa sobrang galit at takot. Hinawakan kaagad ng ating bida ang kanyang magandang kasuutan pinapagpag ang mga bakas ng dugo at malamig na nagsalita nakakadiri na dumihan pa ang aking damit dahil sa mga kasuklam-suklam na general sa kanyang likuran, nagkalat ang dagwang katawan ng mga immortal tila bangkay na itinapon ng langit mismo. Naghimugtok sa galit ang maliit na elepante nang marinig nitong minumura sila ng ating bida at tinatawag na walang kwenta umalingaw-ngaw ang tinig nito. Puno ng puot ignorante paanong mortal ang maglalakas loob na hamakin kami. Pagkatapos ng masasakit na salita, agad na nagsama ng kapangyarihan ang maliit na elepante, mula sa kanyang katawan ay sumambulat ang kulay dilaw na aura na bumalot at umakyat hanggang kalangitan yumanig ang paligid at halos mabingi ang lahat sa kanyang sigaw patayin ang mortal na iyan kasabay nito bumulusok mula sa kalangitan ang divine weapon Xuanhua Axe na parang handang pumutol ng langit at lupa. Sa gilid naman malamig na saad ni Hanju bagaman kaya kung makipagsabayan sa isang perpektong engranding pagkakaisa ng walang kamatayan ang isang tangke na tulad nito ay salungat sa aking one-shot kill mas mabuti pang pakiramdaman muna natin siya. Tumalon sa ere ang dambuhalang elepante bitbit ang Xuanhua Axe na tila bundok na babagsak nakatingala ang ating bida malamig ang tingin at bulong niya ganito pala kalaki ang tunay kong kalaban sa loob niya nagsimulang kumulo ang plano handa siyang salubungin ang halimaw sa tamang sandali. Nagliwanag ang mga mata ng dambuhalang elepante tila nag-aapoy sa puot sarkastiko itong nagsalita aakalaing invisible lahat ng invisible ay may kahinaan at dito magwawakas ang iyong paglalakbay kasabay ng kanyang pagsalakay sumambulat ang isang malakas na enerhiya isang pagsabog na yumanig sa buong paligid ang kalupaan ay nag-apoy ang lupa'y nagkabitak-bitak at ang mga bundok ay tila binaluktot ng puwersa ang bigat ng banggaan ay nagmarka na para bang mismong kalangitan at impyerno ay nagsalpukan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang pagsabog na pinakawalan ng dambuhalang elepante ay sumikop sa buong Jade Pure Sect ang dating mapayapang lupain ay nabalot ng naglalagablab na apoy ang mga gusali gumuho at ang hangin ay napuno ng abo at sigaw ng pagkawasak sa isang iglap ang sekta ay mistulang nilamon ng impyerno lahat ay dulot lamang ng isang pag-atake ng dambuhalang elepante. Sa paglingon ni Hanju napamura ito ng galit king ina ang lahat ng aking pinaghirapan ay malulunod lang ba sa mga laban gamit ang Xuanhua Axe. Mula sa kabahayan, unti-unting gumapang ang naglalagablab na lawa ng apoy patungo sa loob ng Jade Pure Sect. Ang bawat hakbang ng mga tao ay nanginginig sapagkat ramdam nila ang init na parang niluluto ang kanilang balat. Ang sigawan ng takot ay umalingaw-ngaw. At ang ilan ay napaluhod sa lupa desperadong nagdasal, habang ang mga pader ng sekta ay nagsisimulang mabalutan ng apoy at abo. Buti na lamang at ang Jade Pure Sect ay may sinaunang proteksyon na hanay. Ito'y iniwan pa ng isang dakilang deity na pumatay sa isang elder ilang siglo na ang nakalipas sa mismong oras na sasakupin na ng naglalagablab na lava ang buong sekta biglang nagliwanag ang engraven sa lupa at lumitaw ang isang makapangyarihang barrier na hugis cupola bumangga ang apoy sa harang at sumabog ang init ngunit sa halip na magwakas ang mga tao sila ay napalibutan ng malamig na liwanag na nagbigay pag-asa. Nabigla si Merong Chi hindi makapaniwala sa kanyang nakita kaya ito ang tunay na lakas ng isang walang kamatayan bulong niya habang nanginginig ang tinig nagpasalamat siya kay Cloudy na noon ay may matalas na pag-iisip at mahusay na pag-unawa sa kinabukasan.
Kung hindi dahil sa iyong babala malamang niluto na tayo ng lava at ngayon ay abo na lamang mula naman sa gilid pabirong saad ni Taba Master pagkatapos mong makipaglaban huwag mo kaming kalimutang hilahin mula sa ilalim ng lupa ayokong mamatay ng nakabaon ngunit sa gitna ng katahimikan nagsalita si Buddha ang kanyang tinig ay mabigat at puno ng pangamba. Habang ang mga immortal ay naglalaban tayong mga mortal ang tunay na nagdurusa iniisip ko ilang buhay pa kaya sa mortal na mundo ang matitira pagkatapos ng laban na ito. Umalingaw-ngaw ang shockwave sa lahat ng direksyon tila alon ng kamatayan na gumuguhit sa kalangitan. Ang lupa sa buong mortal na mundo ay nag-crack bumibitak na parang salamin na binasag ng isang titanic na puwersa bawat was-iwas ng espada ng mga dalay ay nagdudulot ng matitinding alingaw-ngaw parang mga kulog na bumabalik-balik kumakalampag hanggang sa pinakaloob ng Jade Pure Sect. Sa bawat tunog na yun ramdam ng lahat ang bigat ng kapalarang kanilang kinakaharap isang digmaang maaaring ng mundo. Umapaw ang nagbabagang lava dam aloy ito na parang ilog ng apoy na walang makakapigil. Kasabay nito, ang dagat ay nagngangalit isang tsunami ang umangat, ang mga alon ay pumailang lang ng hanggang 1,000 metro ang taas tila mga bundok na biglang nabuhay at handang lamunin ang kalupaan. Ang lupa ay yumanig ang kalangitan ay nagdilim at sa harap ng kagimbal-gimbal na kalamidad na ito maging ang mga immortal ay sandaling natahimik dahil ang mismong mundo ay tila nagagalit-galit na sinigawan ng ating bida si Ji Xiangzhen bakit nakatayo ka lang dyan ilikas mo lahat ng mortal sa safe zone na patulala si Ji Xiangzhen malamig ang pawis na dumadaloy sa kanyang nuhi. Hindi niya alam kung saan ang safe zone ngunit wala na siyang nagawa kundi tumango at sumagot ng mahina o okay. Sumigaw ng ubod ng lakas si Ji Xiangzhen nangingibabaw sa ingay ng lindol at alon ng apoy. Lahat ng immortal magtipon ilikas niyo ang mga mortal. Dalhin niyo sila sa safe zone walang dapat gambling. Habang lumalaban ang ating dakilang deity master nag-echo ang kanyang tinig sa buong Jade Pure Sect at agad na kumilos ang mga disipulo at matatandang immortal upang sundin ang utos samantala mula sa gitna ng nag-aapoy nakawalan sumiklab ang tinig ng Demon Emperor puno ng bigat at pagkatalo hindi ko inaasahan na may eksperto sa antas na ito isang nilalang na may kakayahang supalan ng mundo may matibay na diwa na hindi matitinag ng kahit sinong kalaban hindi na nakapagtataka kung bakit hindi na makabangon ang aking Demon Clan. Habang nagbabanggaan ng lakas ang dalawang nilalang sarkastikong wika ng dambuhalang elepante, may lakas loob ka pang ilikas ang mga mortal sa ganitong kaguluhan ngunit mariing sagot ni Hanju malamig ang tinig wala akong pakialam sa iniisip mo ang mahalaga mamuhay sila ng walang bahid ng takot. Giit ng dambuhalang elepante upang tahakin ang landas ng kapangyarihan iwanan mo muna ang iyong kahinaan ngunit mariing tugon ng ating bida kung tatalikuran ko ang kahinaang yun saan pa ako pupunta upang magsagawa ng tunay na asetisismo at sa bawat salpukan ng kanilang sandata naglalagablab na mga spark ang kumikislap sa kalangitan. Sambit ng dambuhalang elepante hindi mo na kailangang magtagal sa maliit na mortal na mundo, ang pag-akyat agad ang tanging tamang landas. Ang mga nilalang dito ay walang saysay bitawan mo na sila mariing tugon ng ating bida Hanjo kung iiwan ko sila ano pa ang saysay ng aking lakas mas gugustuhin ko pang mabuwal kaysa hayaan ninyong year-akan ng mortal na mundo dahil dito wala akong ibang pagpipilian kundi harapin ka kahit pakapalit nito ang lahat. Giit ng dambuhalang elepante isang cultivator na nananatili sa mortal na mundo walang ambisyon hindi ka karapat-dapat maging isang immortal. Ngunit gaya ng hangin mabilis na nakaiilag ang ating bida sa bawat bagsak ng dambuhalang palakol umuuga ang lupa nagkakabitak-bitak ang paligid, at kumukulog ang himpapawid sa lakas ng mga hampas. Lalong nagngangalit ang dambuhalang elepante galit na hindi man lang matamaan ang kanyang tinuturing na walang kwenta mariing tugon ng ating bida habang nakangiti ng malamig kung hindi mo ako matamaan kahit isang beses paano mo masasabing wala akong karapatan maging immortal. Pagkatapos ng lahat ng malulutong na mura ng dambuhalang elepante agad nitong pinakawalan ang kapangyarihan ng Banquet for All sumiklab ang pulang aura umikot at nagmistulang dambuhalang buhawi na kayang lamunin ang buong Jade Pure Sect ngunit kahit ganoon mabilis pa rin ang ating bida palay ilag sa bawat hagupit ng enerhiya at sa gitna ng kaguluhan naglakad siyang parang walang pake at nagyabang kahit tawagin mo pa akong daga wala itong silbi dahil sa harap ko isa ka lang pas ang lumaki ang ulo. Giit ng dambuhalang elepante.
Habang unti-unting lumilitaw ang mga ugat sa kanyang mukha at nagliliyab ang kanyang mga mata, uubusin ko ang lahat ng mortal sa mundong ito, wala akong iiwan kahit isang nilalang, lahat ng aking intensyon ay matutupad. Kasabay ng malakas na sigaw, pinakawalan niya muli ang kanyang nakamamatay na blood rage. Hindi pa rito nagtatapos ang atake ng dambuhalang elepante, muli itong naglabas ng walang kapantay na kapangyarihan at ginamit ang heaven-splitting slash mula sa kanyang dambuhalang katawan ay bumulusok ang nakasisilaw na liwanag, hinati ang kalangitan at waring pinupunit ang mismong himpapawid. Diretso itong umatake patungo sa ating bida na kasalukuyang nakabitin pa rin sa ere, walang kahit anong masandalan sa tindi ng slash, nagngangalit ang hangin, nagbubukas ang mga bitak sa lupa at nagmistulang dudurog sa buong Jade Pure Sect ang bagsik ng enerhiya. Sa isipan ni Hanjo, damaloy ang malamig na pagninilay. Bagamat perpekto at pinanday ng panahon ang aking kapangyarihan, hindi ko dapat maliitin ang isang Grand Unity Heaven Immortal, lalo pat ang halimaw na ito ay may hawak na isang banal na sandata na tila isinilang lamang upang wasakin ang buong mortal na mundo. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga lakas, ramdam niya ang matinding bigat, ang bawat galaw ay waring hinahadlangan ng langit at lupa. Sa sitwasyong ito, walang pagbubukas, walang puwang upang tapusin siya sa isang iglap. Hanggat parehong nagpipigil at nagbabantay sa isa't isa, ang laban na ito ay magiging walang katapusan. Sa isipan ni Hanjo, kahit perpekto ang aking kapangyarihan, hindi ko dapat maliitin ang isang Grand Unity Heaven Immortal, lalo na't hawak niya ang banal na sandata na kayang lipulin ang mortal na mundo. Habang pinipigilan namin ang isa't isa, wala akong makitang pagbubukas upang tapusin siya. Sa isipan ni Hanjo, kung magpapatuloy ang laban na ito, kahit matalo ko siya, mawawasak pa rin ang buong mortal na mundo at walang matitirang buhay, lalo na tong mga mortal sa ibaba. Ang hirap magpa-dolis-dolis ng desisyon. Habang may hawak na bata si Ji Xiangzhen, sumigaw siya, kapwa Daoist, ilabas ninyo ang inyong buong lakas upang matapos na ito agad ng walang mortal na magdurusa sa takot. Ang mga nakakamit ng dakilang bagay ay hindi dapat mag-alinlangan, malawak ang mortal na mundo at tungkulin nating bantayan ito, hindi ito basta-basta masisira. Tumingin muna ang ating bida sa ibaba, pinagmamasdan kung ligtas pa ba ang mga mortal sa gitna ng kaguluhan. Saglit siyang natahimik, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kalaunan bumalik ang kanyang mukha sa pagiging seryoso, ang titig ay masinsinan, puno ng determinasyon. Doon niya sinimulang pag-isipan ang mabilisan ngunit matalinong plano upang tapusin ang labanan. Agarang ang inutusan ng ating bida na siya na lamang ang mag-isip ng mabilisang paraan. Pinayuhan din niya si Ji Xiangzhen na dalhin agad ang mga tao sa ligtas na lugar. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtitiis, biglang sumambulat ang dugo mula sa bibig ng ating bida at kitang-kita ni Ji Xiangzhen ang paglaki ng kanyang mga mata, halos lumabas ng ilang sentimetro sa gulat. Hindi kapwa Daoist, guan, sigaw niya, nanginginig ang tinig. Bakit mo binitawan ang iyong espada? Huwag mong sabihing haharapin mo ang kanyang talam ng walang kahit anong sandata, gamit lamang ang iyong mga kamay. Umatungal ng buong lakas ang dambuhalang elepante, yumanig ang langit at lupa sa bigwas ng kanyang galit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, manatiling kalmado ang ating bida. Sa halip na umatras, itinutok niya ang isang daliri sa ere at mula rito sumiklab ang isang liwanag na parang kidlat, puro at matalim, warrior, kayang hatiin ang kalangitan mismo. Agad na naramdaman ng mga general ang matinding pagbabago. Ang kanilang mga espada ay kusa ng nanginginig, tumatakas sa kanilang mga kamay at isa-isang lumilipad patungo sa langit, parang tinatawag ng isang makapangyarihang puwersa na hindi nila kayang labanan. Hindi pa rito nagtatapos, maging ang Demon Clan ay nakaramdam ng matinding pangamba, parang may dumaan na malamig na dahon ng kamatayan sa kanilang mga puso. Ang buong paligid ay nabalot ng kaba habang ang mga tao'y nanginginig sa takot at ang mga bata na may walang tigil sa pag-iyak. Kahit ang mismong mga disciple ng ating bida ay napilitang umatras at dalhin ang mga bato bilang panangga, sapagkat ang dambuhalang buhawi ay walang tigil sa pagsipsip ng lahat ng bagay sa paligid. Napabura sila sa takot sapagkat napatunayan nilang walang sinasanto ang ating bida kapag siya'y seryoso, na gayunpaman ligtas pa rin sila kahit papaano. Ngunit si Taba ay hirap na hirap dahil pasan niya ang kapwa niyang disciple upang hindi ito tuluyang masagip ng buhawi.
Naramdaman din ng dambuhalang elepante na may kakaibang nangyayari, isang pagbabago na hindi niya inaasahan. Ang dating tiyak na kapaligiran ay biglang nabalot ng matinding presyon at nanginginig na enerhiya, dahilan para mangamba kahit ang kanyang malabatong katawan. Dali-dali siyang napaatras, ramdam ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Sa paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata, isang dambuhalang buhawi ang mabilis na dumaraga sa papalapit sa kanya, bagay na hindi niya kailanman inasahan. Makalipas lamang ang ilang segundo, tinamaan ng dambuhalang buhawi ang elepante, dahan-dahan siyang binalot ng pagkawasak, at sa kanyang isipan ay kumislot ang pagkagimbal. Ang ganitong kapangyarihan, ito'y gawa lamang ng isang tunay na mystic power. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa lahat ng uri ng lakas. Samantala, nakatindig pa rin ang ating bida, mahigpit na nakahanda, hawak ang diwa ng kanyang kapangyarihan. Mariin niyang binigkas ang sword. She ay lumikha ng isang karmic roulette at ang lahat ng nabubuhay ay wala ng pagtakas. Lahat ay hinihigop dito.